Isipin mo na lamang natatapak ka sa isang isla at malalaman mo na hindi lang ikaw ang nakatira doon. Ang mga isla na tanging mga hayop lamang ang naninirahan ay napakagandang destination para sa mga mahilig sa kalikasan at wildlife. Dahil dito mo makikita ang mga hayop sa kanilang natural na tirahan. Sa ngayong araw na ito, narito ang 15 na mga isla na tanging mga hayop lamang ang naninirahan. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 15, Monte Cristo Island. Ang Monte Cristo Island ay isang protected nature reserve na matatagpuan sa Tuscany Archipelago National Park. At bagaman tanging isang opisyal ang warden at ang kanyang pamilya lamang ang naninirahan dito, ang isla ay kasalukuyang humaharap sa malaking banta sa ecology. Tinatayang may isang daga kada square meter ang nakapasok sa masela na ecosystem ng isla at mabilis talaga silang dumadami. At upang masolusyonan ng krisis, nag-anunsyo ang mga Italian at European government agencies ng isang ambisyosong plano. Magpapakawala ng 26 tons ng pesticide pellet mula sa eroplano. Ang pellet na ito ay naglalaman ng Brodophasum, isang anticoagulant poison na classified bilang highly toxic, at layunin itong lipulin ng mga black rat na sumakop sa isla. Subalit nagdulot ito ng matinding pagtutol mula sa mga ecological groups at maging sa isang dating world diving champion. Hiniling nila ang paghinto sa proyekto, nagdemand ang government ng investigation, at sinasabi na dapat gumamit ng mas ligtas at less toxic na paraan upang mapuksa ang mga daga nang hindi nasisira ang kapaligiran at food chain. Number 14, Tashi-Yorima Island. Ang Tashi-Yorima Island sa baybayin ng Japan ay isang paradise para sa mga cat lovers. Ang mga mabalahibong residente dito ay original na dinala sa isla upang protektahan ng mga silkworms mula sa mga daga. Subalit sa paglipas ng panahon, dumami ang mga pusa at sa ngayon, may higit sa 100 pusa ang malayang naglalakad sa buong isla. Ang mga semi-feral cat na ito ay komportable sa paligid ng tao, madalas lumalapit sa mga bisita, nagpo-post para sa mga photos, at kung minsan sumasama pa mismo para umakyat ng bundok. Subalit talagang hindi lamang pusa ang hatid ng isla. Maaaring bumisita ang mga turista sa cat shrine na itinayo bilang pag-aalala sa isang pusang pumanaw dahil sa bumagsak na bato. Maaari ka ring manatili sa Manga Island, isang lugar na puno ng artistic cat team accommodation. At kung balak mong bumisita, siguraduhin i-check ang ferry departure at pick-up time dahil limitado ang tourist facilities tulad ng pagkain, inumin at public restroom. Pero para sa mga mahilig sa pusa at naghahanap ng kakaibang cat-filled vacation, ang Tashi-Yorima Island ay isang perpektong destination. Number 13, Komodo Island. Ang Komodo Island naman ay isang ultimate destination para sa mga adventurer at nature lovers na kung saan may kamanghamangang tanawin at unique wildlife na wala sa iba pang lugar sa mundo. Ang mga makapangyarihang Komodo dragons dito ang pangunahing atraksyon ng isla. Isang feast for the eyes, ang mga higanting butiki na ito ay maaaring lumaki na hanggang 3 metro at tumitimbang ng mahigit 70 kilograms o 154 pounds. Huwag kang magpapaloko sa kanilang mabagal na galaw. Ang mga predator na ito ay talagang napakabilis tumakbo at lumangoy. At may napakagandang vision upang makita ang kanilang biktima mula sa halos 300 metro ang layo. Ang kanilang paraan ng pagkitil ay kamangha-mangha. Pinapaligiran nila ang biktima at matiisin nilang inihintay na ang poison sa kanilang laway ay daang-daang pumatay. Bukod sa mga Komodo dragon, nag-aalok ang Komodo National Park ng maraming activity tulad ng pagtuklas ng floral at fauna. At upang makarating sa isla ng Flores, kailangan ng boat ride at pagdating doon, maaari kang mag-relax sa mga pinky sandy beaches ng Baho. Number 12, Pig Island. Nais mo bang lumangoy kasama ang mga baboy imbes na dolphin? Ngayon maaari mo nang matupad ang pangarap mong yan sa Pig Island na kilala rin bilang Major K ng Bahamas. Ang mga wild na baboy dito ay isang sikat na atraksyon at gustong-gusto nilang maglaro sa tubig kasama ang mga bisitang nagdadala sa kanila ng mga snack. Sino pa ang kailangan ng cute dolphin para yakapin kung pwede mo namang hipuin at pakainin ng baboy? Ang kakaibang karanasan na ito ay sumikat sa social media. At bagamat wild ang mga baboy, hindi mo kailangang mag-alala at mas down to earth sila kaysa sa karaniwang reality star. Maaaring sumakay ang mga bisita sa bangka at mag-enjoy sa paglangoy at snorkeling kasama ang kanilang bagong pig friends. At kung swerte ka, baka makakita ka rin ng ilang ligaw na pusa at kambing na nagre-relax sa isla.
Kaya kalimutan mo na ang beach at punta na sa Pig Island para sa isang kakaibang bakasyon. Number 11, Monkey Island. Nang dumating si Hurricane Maria sa Puerto Rico noong 2017, iniwan nito ang isla na wasak na nag-iwan sa mga residente ng walang pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain at tubig. Subalit sa kabila ng lahat ng pinsala na ito, may isang grupo ng residente na tila hindi naapektuhan ang mga unggoy ng Monkey Island. May humigit kumulang 1,500 rhesus macaque na tinatawag ang 38-acre na isla bilang kanilang tirahan. Sila ay inanak mula sa original na grupo ng mga unggoy na inaangkat mula sa India noong 1930s para sa scientific research. Bagamat marami ang natakot na baka hindi makaligtas ang mga unggoy sa bagyo, nagulat ang staff ng Caribbean Primate Research Center nang matuklasan nilang nakaligtas sila. Ang bawat unggoy ay mayroong timbang na humigit kumulang 9 kilograms at kilala sa kanilang mahaba at malalambot na buntot. Nakaligtas sila sa bagyo sa pamamagitan ng pagtago sa dalawang burol ng isla at pananatili malapit sa lupa. At bukod dito, mayroong extensive database ang isla na nagtatala ng mahigit 60 taong ng data tungkol sa kanilang behavior, demographics, genetics, at psychological changes. Ang mga pag-aaral na ito ay tumutulong sa atin na mas maunawaan ang social interaction at kalusugan ng tao at kung paano ang adversity at trauma ay maaaring makaapekto sa buhay ng isang individual. Number 10, Snake Island. Nakatago naman sa baybayin ng Brazil ang isang isla na parang tropical na paraiso. Subalit sa ilalim ng maganda nitong tanawin ay mayroong panganib na kayang ikalkula kahit ang pinakamatapang na mga lalakbay. Ang Lea de Camara Grande o mas kilala bilang Snake Island ay tahanan ng humigit kumulang 2,000 hanggang 4,000 na golden lancet snake. Isa sa mga pinakamapanira at nangangarib na species ng ahas sa mundo. Ang mga venomous predator na ito ay kayang pumatay ng tao sa loob lamang ng isang oras gamit ang kanilang malalakas at epektibong venom na 3 hanggang 5 beses na mas malakas kaysa sa anumang ahas sa mainland. Dumami ang kanilang population dahil wala silang natural na predator sa isla. Umaakit sila sa mga puno upang manghuli ng mga migratory birds na dumadaan sa isla sa kanilang mahabang paglipad. Ang isla na ito ay naputol mula sa mainland Brazil libu-libong taon na ang nakakalipas nang tumaas ang level ng dagat at sinala ang isla. Ang mga golden lancet snake ay nag-adapt sa bagong kapaligiran at nag-evolve ng hiwalay kaya sila ngayon ang pinakamapanganib na ahas sa mundo. Dahil dito, ang isla hindi nabukas sa publiko at tanging mga Brazilian Navy at piling mga researcher lamang ang may access sa lugar na ito. Sa ngayon ito ay nagsisilbing isang laboratorio para sa mga biologists at mga researcher na binigyan ng espesyal na permiso upang pag-aralan ng golden lancet snake at mas maintindihan ng mga ito. Number 9, Lambi Island. Isipin mong bumaba sa baybayin ng Dublin patungo sa isang private island at sasalubungin ka ng haping marsupial imbes na tupa o baka. Ganito ang reality sa Lambi Island na tahanan ng populasyon ng redneck wallaby sa loob ng ilang dekada. Pag-aari ng Bering family ang isla at ang mga malalambot na hayop na ito ay ipinakilala noong 1950s ni Rupert Bering. Dumami pa ang populasyon matapos dalhin pa ang 7 wallabies mula sa Dublin Zoo noong 1980s. At bagamat hindi sila native species sa Ireland, tinatayang nasa daang-daang wallabies na ngayon ang isla. Ang mga hayop na ito ay kumakain ng grassland ng isla at madaling mapansin sa kanilang mabilis at maayos na galaw. Karaniwan silang lumalabas tuwing sunset kaya medyo mahirap makita. Subalit sulit ang paghihintay upang makita ang mga elusive na hayop na ito sa kanilang natural na tirahan. Huwag mong asahang makikita mo sila sa mainland dahil ang kanilang presensya bilang invasive species ay maaaring magdulot ng seryosong epekto. Number 8, Rundy Island. Isipin mo ang isang maliit na isla na kung saan tanging mga hayop lang ang naninirahan. Parang kwentong pambata, tama? Pero totoo ito sa ilang lugar sa mundo. Ang isa sa mga ganitong lugar ay ang Rundy Island sa Norway, tahanan ng libu-libong seabirds, kabilang ang mga adorable na Atlantic puffins. Kilala ang mga puffins na ito sa kanilang matatalim pero medyo malungkot na mga mata at itinuturing na isa sa mga cutest na ibon sa buong mundo. Ang makasalubong ang mga puffin ay isang karanasang hindi mo makakalimutan sa buong buhay mo. Ang Rundy Island ay perpektong lugar para sa ganitong adventure at may tinatayang mahigit 100,000 puffins na naninirahan sa isla tuwing breeding season. Kaya naman siguradong magkakaroon ka ng hindi malilimutang karanasan. At bagamat maliit ang Rundy Island, marami itong inaalok. Maaaring mag-hike sa Bird Cliff
tuklasin ang natural trails, at maghanap ng kayamanan mula sa isang Dutch ship na lumubog sa baybayin noong ika-18 siglo. Hindi nakapagtataka na isa ang Rundy Island sa pinakamagandang lugar sa Norway upang makita ang puffins. Number 7. Kauai, Hawaii. Sa isla ng Kauai sa Hawaii, hindi kakaiba ang makakita ng mga naglalakad na flock ng wild chicken. Pero medyo misteryo kung paano nagsimula ang mga ibon na ito. Pinaniniwala ang halo ito ng red jungle fowl, fighting birds, at domesticated breed. Subalit maraming debate kung paano sila naging napakarami sa isla. Ang kawalan ng munggos sa Kauai ay nakatulong sa dami ng wild chicken. Ang mga munggos ay ipinakilala upang kontrolin ang populasyon ng mga daga, pero sa halip, kinakain nila ang mga manok at itlog nito. Dahil wala ng predator na dapat ikibahala, mabilis na dumami ang mga manok. At bagamat maraming turista ang natutuwa sa mga wild chicken, hindi lahat sa kanila ay natutuwa. Mayroong ilang residente na itinuturing silang bilang peste, lalo na dahil maaari silang magdulot ng traffic hazard at panganib sa native na halaman at ibon dahil sa sakit. Sa kasamaang palad, mayroong negatibong epekto rin ng pinomeno na ito. Ang cockfighting na bawal pero patuloy na ginagawa sa Kauai ay naiugnay sa pag-aanak ng mga aggressive na manok. Number 6. Guff Island. Sa isang malayong isla ng South Atlantic, aksidenteng nakapasok ang mga house mice noong ika-19 na siglo sa pamamagitan ng mga sailor. Mula noon, ang mga maliliit na rodent na ito ay kumokontrol sa isla at natutong kumain ng halos kahit ano, kabilang na ang mga seabirds. Sa kasamaang palad, nagdudulot ang presensya ng mga daga na ito ng long-term population decline sa 3 globally endangered na species ng ibon na naniniraan sa isla. Ang pagdami ng predatory behavior ng mga house mice ay lumalaki at nagiging malaking banta sa biodiversity ng isla. Ang ibang species ng seabird sa Guff Island ay nasa panganib din dahil sa mga daga. At dahil dito, itinalaga ang isla bilang highest priority para sa eradication ng invasive exotic vertebrates sa mga British Overseas Territories. Ipinapakita ng mga pag-aaral na posibleng mapuksa ang mga daga at may plano ang RSPB at Tristan Island Council na simulan ito sa lalong madaling panahon. Kailangan nilang kumilos kaagad kung nais nilang mapanatili ang population ng mga ibon sa Guff Island. Number 5. South Georgia Island. Sa malalim na South Atlantic Ocean, matatagpuan naman ang South Georgia Island, isang malayo at ligaw na lugar na tahanan ng ilan sa mga pinaka-incredible wild population ng penguins. Paglapit mo sa isla, mapapansin mo agad ang napakaraming king penguin na may mahigit 500,000 breeding pairs at ito ang pinakamalaking colony ng king penguin sa buong mundo. Ang mga eleganteng ibon na ito ay naglalakad at dumudula sa snow at bato, kumikislap sa sikat ng araw. Subalit hindi ito palaging ganito. Dati ang isla ay sentro ng malaking whaling industry na muntik ng puksain ng populasyon ng mga balyena, seal at iba pang mga marine mammals. Sa ngayon ang South Georgia Island ay isang protected wildlife sanctuary kaya muling namumuhay ng maayos ang mga hayop. Ang South Georgia Island ay tahanan din ng ilan sa mga pinakamalalaking elephant seal sa mundo na ang mga lalaki ay tumitimbang ng hanggang 4,000 kilograms o 8,800 pounds. Ang mga higanting creature na ito ay nagpapaaraw at paminsan-minsan ay itinataas ang kanilang ulo upang magpakita ng dominance at umuungol. Bukod pa sa mayamang wildlife, kilala rin ng isla sa kakaibang natural landscape kasama ang mga matataas na bundok at glaciers na nagbibigay ng kakaibang tanawin para sa mga hayop na siyang naninirahan dito. Number 4. Stingray City. Ang Stingray City ay isang sikat na tourist attraction sa ilagan ng Grand Cayman sa Cayman Island. Matatagpuan ito sa isang shallow sandbar na kung saan maaaring makita ng mga bisita ang maraming southern stingray na abundant sa lugar. Ang mga sandbar ay nasa mababaw na tubig at may isa ring sapat ang lalim para makalangoy at makadive kasama ang mga stingrays. Ang koleksyon ng stingray sa lugar ay maaaring nagsimula dekada na ang nakalipas nang pumunta ang mga mangingisda sa site pagkatapos ng kanilang pangingisda sa likod ng reef at nilinis nila ang mga isda sa kalmadong tubig ng sandbar. Ang mga lamang loob ng isda at pusit ay tinatapon sa dagat at unti-unting nagtipon ang mga stingray doon para kumain. Di nagtagal, na-associate ng stingray ang tunog ng boat engine sa pagkain at nang maging tradisyon ito, napansin ng mga divers na maaari pala silang pakainin gamit ang kamay. Sa ngayon maraming tour at excursion boat kasama ang mga private watercraft ang nagtitipon sa Stingray City upang makita at pakainin ng mga stingray.
Number 3, Miyagi-Zao Fox Village. Kung balak mo naman pumunta sa Shiroishi Island sa Japan, isama na sa itinerary ang Miyagi-Zao Fox Village. Ang kakaibang sanctuary na ito ay tahanan ng mahigit 100 playful at adorable foxes mula sa karaniwang red at arctic foxes hanggang sa silver at platinum foxes. Maaaring pumasok ang mga bisita sa open area upang makapag-interact sa mga hayop at pakainin sila gamit ang food na binili sa site. Mag-ingat ka lamang sa paghipo o pagpapakain sa kamay dahil maaaring mangagat ang mga foxes. Hindi lamang foxes ang makikita sa village. Mayroon din ditong rabbit, miniature horses, goat at guinea pigs. Kaya ito ay tunay na paraiso para sa mga animal lovers. At bagamat tinaguri ang cutest place on earth, nakatanggap ang isla ng kritisismo dahil sa mataas na density ng foxes at pagkakakulong ng ilang hayop at mga issue sa kalinisan. Number 2, Ramri Island. Noong World War II, ang Ramri Island ay naging eksena ng nakakatakot na labanan sa pagitan ng mga sundalong British at Japanese. Subalit hindi lamang ang kaaway ang dapat katakutan ng mga Japanese sa sundalo dahil habang tumatawid sila sa Mongrel Swamp, sila ay inatake ng isa sa mga pinakamapanirang predator ng kalikasan, ang saltwater crocodile. Ang malalaking reptile na ito na tumitimbang ng higit sa 1 tonelada at maaaring umabot ng 7 metro o 23 feet ay nagkukubli sa maruming tubig, naghihintay ng pagkakataon upang umatake. Hindi makalaban ng mga sundalo sa mga ferocious predator na ito na hindi takot maging agresibo sa tao, lalo na kung sila ay gutom. Daang-daang crocodile ang tahimik na sumusunod sa kanilang biktima at umaatake ng napakabilis. Sinubukan pa ng mga sundalo na ipagtanggol ang sarili, subalit mabilis silang napasa kamay ng panganib ng gabi mula sa mga saltwater crocodile. Matapos lamang ang ilang araw, mahigit 500 Japanese na sundalo ang nadagit ng babagsik ng mga hayop. At sa 1,000 sundalo na pumasok sa Mongrel Swamp, tanging 480 na lamang ang nakaligtas. Ang nangyari sa Ramri Island ay isa sa mga pinakamatindi at pinakanakakatakot na crocodile attack sa kasaysayan. At ipinapakita nito na huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng kalikasan. Number 1, Christmas Island. Maganda ka na upang makita ang isa sa mga pinakakamanghamangang natural na proseso sa mundo, ang mass migration ng Christmas red crab sa Christmas Island, Australia. Bawat taon, talagang milyong-milyong malalaking crab ang lumalabas mula sa kagubatan at bumabalot sa mga kalsada. Kasama na rito ang ilog, bato at dalampasigan upang maglakbay patungo sa dagat at makipagmate. Nagsisimula ang migration sa unang pag-ulan ng wet season, karaniwan kapag October o November, subalit minsan ay hanggang December o January. Pagkatapos ng mahirap na paglalakbay mula sa plateau, ang mga malalaking lalaking crab na ito ang karaniwang naunang makarating sa dagat. Sumusunod sa kanila ang mga babae sa kanilang paglalakbay at pagkatapos magmate, nananatili sila sa kanilang burrows sa halos 2 linggo habang umuunlad ang kanilang mga itlog. Ang bawat babaeng crab ay kayang maglabas ng hanggang 100,000 itlog na hawak niya sa isang brood pouch. At kapag umabot na sa last quarter ng buwan, ang mga egg-laying crabs na ito ay umaalis sa kanilang burrows at nagtitipon sa shoreline. Nakalagay sa mga shaded na lugar sa itaas ng waterline. Sa ilang lugar, makikita hanggang 100 crab bawat 3 square feet o 1 square meter habang dumarating ang high tide. At bago magbukang liwayway, naglalakbay ang mga crabs na ito palabas ng dagat upang ilabas ang kanilang itlog bago bumalik sa kagubatan. Ngayon, ikaw, alin sa mga isla na ito ang gusto mong bisitahin? Ipaalam mo ang iyong sagot sa komento. At kung nagustuhan mo ang video na ito, i-hit mo na ang like button. At kung gusto mong makita ang iba pa naming videos, i-click mo na ang isa sa screen o silipin ang aming channel.